May mga tunog sa gabi na hindi mo dapat sinusundan, lalo na kapag narinig mo ito mula sa ilalim ng lupa. Sa Pilipinas, may mga lumang bahay na hindi basta iniiwan ng mga nakatira dahil may ibang naninirahan na roon bago pa sila dumating. Isang pamilya ang lumipat sa murang bahay sa Pampanga matapos mamatay ang ama nila, pero gabi-gabi, may kumakatok mula sa ilalim ng sahig. Noong 2022, lumipat sina Lina at dalawa niyang anak sa isang lumang bahay sa Pampanga. Murang-mura ito kahit malaki at may sariling bakuran. Pero halos 10 taon na raw itong walang tumatagal na nakatira. Ayon sa mga kapitbahay, may kumakatok daw sa ilalim ng bahay tuwing 2:00 ng madaling araw. Hindi iyon pinaniwalaan ni Lina. Kailangan niya ng matitirhan matapos mamatay ang asawa niya. Kasama niya ang anak niyang si Bea at ang bunsong si Joshua. Noong unang linggo, maayos naman ang lahat. Tahimik ang lugar. Mababait ang kapitbahay. At parang normal lang ang bahay. Pero pagsapit ng ika-5 gabi, eksaktong 2:00 ng madaling araw, nagising si Lina sa mahinang katok. Tok! 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 Mabagal. Parang kuko ang ginagamit. Akala niya may tao sa labas, pero nang sumilip siya sa bintana, walang tao. Maya-maya, narinig niya ulit. Tok! 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 Mas malakas na. At doon niya napansin. Hindi ito galing sa pinto. Galing ito sa ilalim ng sahig. Nanlamig siya. Luma kasi ang bahay at nakaangat ng kaunti sa lupa kaya may espasyo sa ilalim. Binaliwala niya yon. Pero gabi-gabi nangyayari ang parehong katok. Hanggang isang gabi, nagising si Bea dahil may narinig siyang boses sa kusina. Paglabas niya, nakita niyang nakaupo si Joshua sa sahig habang nakatingin sa ilalim ng mesa. Josh, anong ginagawa mo? Hindi siya tumingin. Dahan-dahan siyang nagsalita. May batang nasa ilalim. Biglang kinabahan si Bea. Sabi niya gutom daw siya. Kinabukasan, sinabi nila yon kay Lina pero pinagalitan lang niya ang bata. Kinagabihan, dumating ang matandang kapitbahay nilang si Aling Mercy. Tahimik itong tumingin sa bahay bago nagsalita. May naririnig na ba kayo? Nang ikwento ni Lina ang katok, namutla ang matanda. Ayon sa kanya, noong dekada 80 raw ay may batang babaeng nawala sa bahay na yon. Hindi na nakita kailanman. Pagkatapos noon, gabi-gabi nang may kumakatok mula sa ilalim ng bahay. At unti-unting nabaliw ang pamilya. May nakita raw silang batang gumagapang sa ilalim ng sahig, bulong niya. Mas lalo silang natakot nang magsimulang mag-iba si Joshua. Madalas na itong kumausap mag-isa. Tumatawa sa dilim. At nakatingin sa ilalim ng kama. Minsan pa nga, narinig ni Bea na may kausap siyang bata sa ilalim ng sahig kahit wala namang tao roon. Hanggang isang madaling araw, nagising si Bea dahil bukas ang pinto. Wala si Joshua. Narinig nila ang boses nito sa likod bahay. Pagpunta nila roon, nakita nilang nakaluhod ang bata habang hinuhukay ang lupa gamit ang mga kamay niya. Punong-puno ng putik ang kuko niya. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Palabasin natin siya." Biglang may malakas na kumalabog mula sa ilalim ng bahay. Gug! Parang may tumama sa kahoy mula sa ilalim ng lupa. Napahiyaw si Lina habang hinihila si Joshua paloob. Pero bago sila makapasok, may narinig silang boses ng batang babae. Mahina, malamig, at galit. Bakit niyo ako iniwan? Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Kasunod noon ang sunod-sunod na katok. Yee! 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 Mas mabilis. Mas malakas. Parang maraming kamay ang kumakatok mula sa ilalim. Unti-unting may putik na tumutulo mula sa pagitan ng sahig. At maya-maya, may maliit na daliring lumabas sa siwang ng kahoy. Sunod ang isa pa.
Parang may batang umaakyat mula sa ilalim ng bahay. Napasigaw si Bea. Biglang tumawa si Joshua. Hindi normal na tawa. Paglingon niya sa kanila, nanlaki ang mata ni Lina. Maputla ang mukha ng bata. Mahaba ang ngiti. At itim na itim ang mga mata. Sabi niya dito na raw tayo titira habang buhay. Tumakbo palabas sina Lina at Bea habang hinihila si Joshua. Pero may mga maliit na kamay na lumabas mula sa ilalim ng bahay at humawak sa paa ng bata. Malamig, maputik, at dahan-dahan siyang hinihila pababa. Sumisigaw si Joshua. Pero maya-maya, tumigil ang lahat. Biglang nanahimik ang paligid. Pagdating ng mga kapitbahay, wala na si Joshua. At ang mas nakakatakot, wala ring butas sa ilalim ng bahay. Parang walang nangyari. Pagkaraan ng ilang araw, umalis sina Lina at Bea at hindi na bumalik. Pero hanggang ngayon, bakante pa rin ang bahay. At ayon sa mga tambay sa lugar, kapag sumapit ang 2:00 ng madaling araw, may maririnig kang batang kumakatok mula sa ilalim. At kapag kinatok mo pabalik, may kakatok na rin sa ilalim ng kama mo pag-uwi mo. Kaya ngayong gabi, kapag may narinig kang mahinang katok habang nakahiga ka, sisilipin mo ba ang ilalim ng kama mo? O magpapanggap kang wala kang narinig?